Problema sa ilang evacuation center sa Dagupan, Pangasinan ang pagkakasakit po ng mga nananatili roon. Gaya sa isang barangay kung saan 30 evacuees ang naka-isolate. Ubo, sipon at lagnat ang kalimitan nilang sakit. Para naman mabantayan ang mga evacuee, may mga naka-duty na nurse sa kada evacuation center. Sapat din daw ang supply ng iba't ibang gamot gaya ng vitamins at maintenance medicine para sa may mga hypertension. May mga gamot na rin sila laban sa leptospirosis. Bukod sa mga tao, apektado rin ng baha ang mga alagang hayop. Kaya naman may nagpaalala sa mga may alagang hayop. May ulat on the spot si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Claire? Rafi, ayon sa Dagupan City CDRRMO, may mga ilang kakalsadahan na hindi pa rin madaanan dahil nga yan sa nararanasang pagbaha na sinabayan pa ng high tide. At tulad na nga dito sa kinatatayuan ko, Rafi, ay sa ngayon naabot na sa 557 na families na katumbas sa 1,892 na tao ang inilikas sa evacuation center. Nakaantabay naman ang LGU sa mga pangunahing kalsada o pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Samantala, pinaalalahanan naman ng Animal Kingdom Foundation ang mga pet owner na huwag pabayaan ang kanilang mga alagang hayop sa gitna ng pag-ulan at pagbaha. Makikita kasi sa ilang kalsada ang pakalat-kalat ng alagang aso sa gitna nga ng nararanasang pagbaha. May ilang aso na nakalublob sa baha. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dapat no animal is left behind. Kailangan nilang priority rin ang paglikas ng mga alagang hayop. At kung maaari, huwag ikulong o hayang nakatali ang mga alagang hayop. Ayon naman sa mga pet owner na nakausap ko, parte na ng kanilang pamilya ang mga alagang hayop. Kaya inilalagay na nila sa ligtas na lugar ang mga alaga upang hindi maabutan ng baha. Rafi, sabi ng Animal Kingdom, mapaparusahan ang sino mga pet owner na mahuhuling pinapabayaan ang kanilang mga alagang hayop at makukulong o makakasuhan ng animal neglect na hindi bababa sa 2 taon ang pagkakakulong. Yan muna ang latest dito sa Dagupan City. Rafi. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Kanya-kanyang diskarte ang ilang taga-Bulacan para makatawid sa hindi pa rin humuhupang baha. Pati ang ilang negosyo apektado na. Balitang hatid ni James Agustin. Abot baywang ang baha sa bahaging ito ng Barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan kahapon. Ang mga residente kung hindi lumulusong sa baha, nakasakay sa bangka. Hanggang binti naman ang taas ng tubig sa talipapa. Tiis-tiis ang mga nagtitinda, maging ang mga mamimili. Kailangan namin maglakad mula bahay hanggang Kabayanan. Halos 3 barangay yung kailangan naming daanan. Ang tubig ng dinadaanan namin hanggang Tuhod, hanggang Bewang para lang marating namin yung Kabayanan dahil doon lang may bukas na tindahan. Ganito naman ang sitwasyon sa Barangay San Juan. Pinasok na rin ng tubig maging ang kanilang simbahan. Sa Purok 3, Barangay San Miguel, abot binti ang tubig. Kaya may mga sumasakay na ng bangka kapag aalis. Hanggang baywang pa nga sa ibang bahagi ng kalsada. Ilang araw na rin lubog sa tubig ang unang palapag ng mga bahay. Kaya nakataas sa mga gamit at appliances ng mga residente. Sa loob ng bahay may tubig na rin kaya karamihan ng mga tao dito iniinda na yung pagkakaroon ng alipunga. Lahat sila halos nagrereklamo na dahil wala nang tuyo. Ang tuyo na lang dito kapag may papag ka, sumampa ka. Namahagi ng relief goods ang LGU sa tulong ng BFP sa mga apektadong residente sa Barangay San Juan. Tumulong na rin ang mga pulis sa pamahagi ng relief goods sa Barangay Palapat. Kagabi nananatili pa ring baha sa ilang kalsada sa Barangay San Agustin. Pinangangambahan ng mga residente ang high tide ngayong umaga. Mahirap. Pagka lalo may bata kasama sa bahay. Wala naman magawa. Ganun din. Maging ang mga negosyo apektado. Ang clothing store na ito pinasok na ng tubig. Kaya itinasa ng may-ari sa mga upuan ng kanyang mga paninda. First time sa 3 years na yung store ko, pero ngayon lang pinasok siya. Pumunta ako ngayon dito para i-secure na yung mga stocks ko, safe siya. Kahit naman may baha, tuloy ang operasyon ng isang kainan. Mahirap pong gumalaw kasi po may tubig. Yung mga customer nyo? Mas di po sila nakagalaw. Sa Barangay Santo Niño, lubog sa baha ang unang palapag ng mga bahay. May naka-standby din na bangka na ginagamit ng mga residente. Baha pa rin ang mga kalsada sa Barangay Santa Monica. Ang ilang tricycle ipinarada na sa tulay para hindi maabot ng tubig.
Si Mang Alberto, bagamat mas mataas na sa ordinaryo ang pinapasadang tricycle, ilang araw pa rin daw hindi nakabiyahe. Pagka medyo bumababa na yung tubig, pa lang ako nakakabiyahe. Pero pagka yung isasabay ko yung high tide at saka yung tubig nga ng baha, hindi na kami nakakabiyahe. Sa bayan ng Paumbong, may baha pa rin sa ilang kalsada tulad sa Barangay San Isidro 1. Ang ilang residente pansamantalang sa kapilya tumutuloy. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang kalsada sa Barangay San Vicente na abot binti pa ang taas ng tubig. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Ventar, Ilocos Norte, damay ang mga palayan sa pinsala dulot po ng masamang panahon. Natabunan yung mga palayan ng bato na inanod ng baha sa lugar. Maging ang isang sasakyan, nadala rin po ng baha. May mga poste rin ng kuryente na natumba. Ayon sa mga residente, biglaan ang pagbaha matapos umapaw ang ilog. Sa dami ng inanod, pahirapan ang paglilinis. Sa Barangay Parparurok, sa Ventar pa rin, ilang pamilya ang nangangamba sa unti-unting pagkatibag ng lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. 1 metro lamang daw at malapit na yung lamunin ng ilog. Nahulog pa nga ang ilang gamit nila sa kasagsagan ng pagbaha sa pananalasa ng Bagyong Egay. Nakahanda naman daw silang lumikas kung sakaling lumawak pa ang pagkatibag ng lupa. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.